Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang mga component ng programa ng mga sining ng wika, modelong pangkurikulum, mga mithiin sa pagtuturo ng mga sining ng wika, at ang iba't ibang metodolohiya sa pagtuturo ng wika. Una nating pag-uusapan ang mga component ng programa ng mga sining ng wika. Pinagkaugalian na ng maraming edukador ang pananalig na ang pagtuturo ng mga sining ng wika ay nakatuon sa paglinang ng kahusayan ng mag-aaral sa apat na lawak ng kaparaanan ng wika. Ang apat na ito ay ang pagkikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat. Subuking tignan at pag-aralan ang pagkakatulad at pagkakaiba-iba ng mga ito. Ang pakikinig at pagsasalita ay mga pasalitang kaparaanan ng wika. Tinatanaw rin ang mga ito bilang pangunahing kasanayan o primary dahil informal itong natutuhan bago pa man pumasok sa paaralan ang mga bata. Bagamat alam natin na ang mga bata na may kaligirang literate ay may taglay ng kaalaman tungkol sa pagbasa at pagsulat. Tinatanaw pa rin ang mga pasulat na kaparaanang ito ng wika bilang sekundaryang kasanayan o secondary at nakaatang sa mga guro ang paglinang ng mga ito at formal na itinuturo ang mga ito sa paaralan. Kagaya ng makikita sa talahanayan, mapapangkat din natin ang mga kaparaanan ng wika ayon sa kung paano ang pagproseso ng mga ito. Ang pakikinig at pagbasa ay pagtanggap o receptive. Kasangkot sa pagproseso ng mga ito, ang pagbuo ng pagpapakahulugan mula sa mensahe o wikang galing sa ibang tao. Samantalang ang pagsasalita at pagsulat ay mga kaparaanan ng paglikha o productive. Kasangkot dito ang pagbuo ng isang mensahe at pagbabahagi nito sa pamamagitan ng wika. Sa kabuuan, kung titignan natin kung paano natutuhan at ginagamit ng mga mag-aaral ang wika, ang dibisyong inilahat ay tunay na artificial o paimbabaw lamang. Ayon kay Smith, ang mga bata ay hindi gumagamit ng iba't ibang pagproprosesong mental kapag sila ay nakikinig, nagsasalita, nagbabasa o nagsusulat. Lahat ng ito ay mayroong tunguhing pangkomunikasyon at lahat ay nangangailangan ng pagbuo ng pagpapakahulugan tungo sa pagtatamo at pagkatuto ng wika na integral na bahagi rin sa pagkatuto ng bawat aralin sa kurikulum. Muli, ang apat na kaparaanan sa wika ay ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat. Ngayon ay dadako naman tayo sa sining ng wika at ang mga batayang modelong pangkurikulum. Upang lubos na maunawaan at patuloy na tangkilikin ng walang pag-aalinlangan ang mga pagbabagong naganap sa pagtuturo ng sining ng wika nitong nakaraang 20 taon, marapat sigurong alamin kung ano-ano nga pa ang mga modelong pangkurikulum ang naging batayan sa pagbuo ng mga sining ng wika sa kurikulum. Ang mga kurikulum pangwika ay pinag-isipan, dinisenyo at ipinatupad ayon sa 3 modelong pangkurikulum na pangwika. Una ay ang modelong pangkasanayan o competencies model. Ang pangalawa, ang pamanang modelo o heritage model. At ang pangatlo, ang modelong tuon sa mag-aaral o student-centered process model. Una nating tatalakayin ang modelong pangkasanayan o competencies model. Masasalamin sa modelong ito ang paniniwala na ang layunin sa pagtuturo ng sining ng wika ay ang mastery o lubusang pagkatuto ng mga kasanayan sa wika. Ito ay nanananalig na ang pinakamabuting paraan sa pagninang ng mga kasanayang pangwika
ay sa pamamagitan ng pagtukoy ng isang set ng mga discrete skill na may label ng kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat. Dahil dito, ang pagtuturo ng wika sa maraming classroom ay nakapokus sa isang may hierarkiya at sunod-sunod na pagtuturo at pagsasanay ng mga competency o kasanayan. Kahit na ang ganitong kalagayan ay di pinananalikan at pinuna sa maraming pananaliksi at ng mga edukador hinggil sa kabisaan ng ganitong pagtuturo. Ang mga kagamitang panturo, gaya ng mga basal reader at mga bait-baitang na batayang aklat sa wika at pagbasa, ay nakaangkla sa ganitong oryentasyon. Ikalawa ay ang pamanang modelo o heritage model. Layunin ng mga tagapagtaguyod ng modelong ito sa pagtuturo ng wika ang paghahatid o transmission sa susunod na mga salinlahi, ang mga pagpapahalaga, tradisyon at kultura sa pamamagitan ng pag-aaral ng ilang tiyak na lawak ng literatura at mga walang maliw na karanasan gamit ang mga babasahin sa iba't ibang genre at iba't ibang anyo ng pagpapahayag, pasalita man o pasulat. Halimbawa ng modelong ito ay ang programa sa pagtuturo ng wika at panitikan sa mga paaralang sekundarya. Katulad ng modelong pangkasanayan, ang pagtuturo ay nakaangkla pa rin sa mga aklat at pagsusulit. Alinmay hindi isinaalang-alang ang katotohanang patuloy na lumalago at umuunlad ang mga lawak sa pag-aaral, partikular na ang literatura. Sa kabuuan, dapat nating tanggapin na ang karunungan ay maaaring magdagdag o magpabago ng ating mga kaalaman hinggil sa kung paano matatamo ang literacy. Ikatlo ay ang modelong tuon sa mag-aaral o student-centered process model. Kakaiba ito sa naunang dalawang modelo dahil ang kurikulum ay hindi nakabatay sa mga aklat o pagsusulit. Layunin ng modelong ito na mapasigla ang pagkatuto sa mga pagproprosesong pangwika na inaasahang hahantong sa pagsulong at pagkatuto ng bawat mag-aaral sa mga lawak ng pangkasanayan at mga nilalaman. Dahil ang modelong ito ay niuugnay sa pangangailangan ng mga mag-aaral, wala itong pagtitiyak sa uri ng pagsusulit o pagtataya ng pagkatuto. Ang anumang kagamitang panturo at iba pang karanasang pangwika ay pinipili at inaayon sa kawilihan at mga pangangailangan ng mga mag-aaral at mga guro. Ang pagtataya sa anumang pagkatuto ay patuloy na isinasagawa at palagi nang may kaugnayan sa mga tunay na karanasang pang-classroom at hindi sa mga artificial na pagsusulit. Kaya lamang umiiral dahil kailangang isagawa. Ang tatlong modelong inilahad ay di dapat tanawin ng lubos o ganap. Gayunman, ang bawat isa rito ay maaaring kumatawan sa iba't ibang aspektong nais bigyang diin o pagiging una ng kahalagahan sa anumang programa sa sining ng wika. Ngayon ay dadako na tayo sa pangatlong paksa, ang mga mithiin o goals sa pagtuturo ng mga sining ng wika. Kung iguguhit mo sa isang canvas ang mga mag-aaral na produkto ng isang mahusay na programa sa pagtuturo ng mga sining ng wika, ano ang kabuuan niya? Hayaan ninyong ilarawan ko sa tulong ng ilang piling salita ang mag-aaral na ito. Siya iyong mag-aaral na may sapat na kaalaman sa wika, alam kung papaano gagamitin ang wika at may kabatiran bakit ang wika at literacy ay napakahalaga para sa isang puspos at makabuluhang pakikipamuhay. Ang sumusunod ay isang lagom ng mga tiyak na target na kaalaman, kakayahan at saloobin na dapat na naipapakita ng isang mag-aaral ng wika sa elementarya at sekundarya. Pagkatapos ng elementarya at sekundarya, inaasahang na ipapakita ng mga mag-aaral ang sumusunod. Una, kasiyahan sa pagbasa at pagsulat.
Inaangkin ang mga kasanayang ito bilang integral na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, kahusayan sa paggamit ng wika upang maunawaan ang kanilang sarili, ang ibang tao at ang kanilang daigdig. Pangatlo, nagagamit ng mabisa ang wika bilang instrumento upang maisagawa ang anumang bagay. Ang kahusayan sa paggamit ng wika, pasalita o pasulat man, ay nagsisilbing kasangkapan nila upang maging kapaki-pakinabang na mamamayan. Pang-apat, nagagamit ang wika sa kanilang pagsasalita, pagkikinig, pagbasa at pagsulat. Nagagawa rin nilang magbasa at magsulat ng iba't ibang uri ng teksto gaya ng sanaysay, pagsasalaysay, tula, at mga ekspositoring teksto bilang tugon sa iba't ibang layunin at mga uri ng target na audience. Ikalima, natutukoy ang wika na may intensyon ng pagmamanipula at pagkontrol sa kanila at nagagamit ng mahusay ang wika upang tugunan o hadlangan ang ganitong mga pagtatangka. Pang-anim, dapat na maging language jurist at may sapat na kaalaman sa mga proseso ng wika, nakauunawa at nakagagamit ng mga teknik sa paglikha ng mga kaisipang nais nilang ipaloob sa kanilang sulatin at naimomonitor ang kanilang mga layunin at pagproprosesong isinasagawa sa pagbabasa. Ikapito, napapahalagahan at nabibigyan ng kaukulang respeto at paggalang ang wika at kultura ng ibang tao. Nagagawa rin nilang makipagtalastasan sa mga taong ang dialect, pamanang pangwika o kultura ay sadyang kakaiba sa kanila. Sa ganitong kalagayan, magagawa nilang mapahalagahan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng iba't ibang pangkat kultural. Ngayon ay dadako na tayo sa panghuling paksa, ang metodolohiya at ang pagtuturo ng wika. Mula noon hanggang ngayon ay patuloy pa rin tayong naghahanap ng mga kasagutan sa mga tanong hinggil sa pagtuturo ng wika. Ang paghahanap ay may kinalaman sa mga pamaraan o isang panlahat na pamaraan na magagamit sa epektibong pagtuturo. Subalit sa kasaysayan ng pagtuturo ng wika, nakaranas tayo ng pagdating ng maraming pamaraan na pagkaraan ng ilang panahon ay iwawaksi na lamang dahil mayroon na namang bagong kapalit. Tatalakayin natin ng puspusan ang mga pamaraang ito sa kasaysayan ng pagtuturo ng wika. Samantala, alamin muna natin kung ano ang pamaraan. Ano nga ba ang pamaraan? Nagbigay si Edward Anthony ng isang magandang definisyon ng pamaraan na tinanggap ng maraming guro sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang konsepto ng pamaraan ay ikalawa sa tatlong hierarkiya ng mga elementong tulog, pamaraan at teknik. Ayon kay Anthony, ang dulog ay isang set ng mga pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika, pagkatuto at pagtuturo. Ang pamaraan ay isang panlahat na pagpaplano para sa isang sistematikong paglalahad ng wika at batay ito sa isang dulog. Ang teknik ay mga tiyak na gawain na malinaw na makikita sa pagtuturo at konsistent sa isang pamaraan at katugong dulog. Ang mga katawagang ito ni Anthony ay ginagamit pa rin hanggang ngayon. Halimbawa, ang isang guro sa antas o level ng dulog at naninindigan sa kahalagahan ng pagiging relax ng isipan sa pag-aaral ay maaaring gumamit ng pamaraang Suggestopedia. Ang mga teknik na gagamitin ay maaaring pagpaparinig ng mga musikang barok habang nagbabasa ng isang tula o di kaya'y pag-upong nasa posisyong yoga habang nakikinig sa isang pahayag. Ang sumusunod ay set ng mga definisyon na kumakatawan sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Una ay ang metodolohiya. Ito'y isang pag-aaral ng mga gawaing pedagogikal,
Kasama rito ang mga paniniwalang theoretical at kaugnay na pananaliksik. Ito'y tumutugon din sa anumang konsiderasyon kaugnay ng tanong na paano ang pagtuturo. Ikalawa ay ang syllabus. Ito'y isang disenyo sa pagsasagawa ng isang partikular na programang pangwika. Itinatampok dito ang mga layunin, paksang aralin, pagkakasunod-sunod ng mga aralin at mga kagamitang panturo na makatutugon sa mga pangangailangang pangwika ng isang tiyak na pangkat ng mag-aaral. At ang panghuli ang technique. Ito'y alinman sa mga gamiting pagsasanay o gawain sa loob ng classroom upang maisakatuparan ang mga layunin ng isang aralin. Kung susulyapan natin ang mga nagdaang panahon ng pagtuturo ng wika, makabubuo tayo ng isang paglalarawan at makikita ang iba't ibang interpretasyon hinggil sa epektibong pagtuturo ng wika. Dumating at umalis na ang maraming pamaraan sa pagtuturo at asahang marami pang darating. Ayon kay Mark Ward, ang pabago-bagong hihip ng hangin at palipat-lipat na pananaw ay isang hulwarang siklikal kung saan ay may lumilitaw na bagong pamaraan tuwing ika-4 na hati ng isang siglo. Ang bawat bagong pamaraan ay paghulagpos sa luma, ngunit dala nito ang mga positibong aspekto ng dating pamaraan. Isang magandang halimbawa ng pagbabagong ito ay makikita sa audiolingual method sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Ang audiolingual method ay nanghiram ng ilang simulain sa sinundan nitong direct method na kumawala naman sa pamaraang grammar translation method. Ngayon ay atin namang tatalakayin ang isang senaryo ng pabago-bagong hihip ng hangin at palipat-lipat na pananaw sa pagtuturo ng wika nitong mga nakaraang dekada. Sa mga nakalipas na siglo, kakaunti kung mayroon mang batayang theoretical ang mga metodolohiya sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Naging palasak sa mga classroom na ang focus sa pagtuturo ay ang tuntunin sa balarila, pagsasaulo ng mga talasilitaan at iba't ibang implikasyon at pagbabanghay ng pandiwa, pagsasalin at maraming pagsasanay. At noong ika-19 na siglo, ang metodong klasikal ay naging palasak sa tawag na pamaraang grammar translation. Mithiin nitong mabasa ang literatura ng target na wika at maisaulo ang mga tuntuning balarila at talasalitaan ng target na wika. Ngayon ay dadako naman tayo kay Gwyn at ang series method. Si Francois Gwyn, Francis na guro ng Latin, ay isa sa mga haliging bato sa pagtuturo ng wika. Siya ay tinaguriang tagapagtatag ng metodolohiya sa pagtuturo ng wika at naglathala ng isang aklat noong 1880 na may pamagat na The Art of Learning and Studying Foreign Languages. Kanya din ginamit ang series method. Ano nga ba ang series method? Ang series method ay isang pamaraan sa pagtuturo na kung saan ang target na wika ay itinuturo ng tuwiran at isang serya ng mga magkakaugnay na pangungusap ay inilalahad sa isang konsepto na madaling mauunawaan ng mag-aaral. Walang pagpapaliwanag sa tuntuning balarila, bagamat maaaring mayroong kayariang balarila na nakapaloob sa mga pangungusap ang dapat linawin. Ang pamaraang ito ay naniniwala sa kaisipang ang pagkatuto ng wika ay ang transformasyon ng mga pananaw sa wika sa isang konsepto na madaling maintindihan. Ang ganitong uri ng pagtuturo ay matagumpay na nagamit ni Gwyn. Datapwat, hindi ito nagtagal at nalukuban ito ng popular na direct method ni Berlitz. Pangunahing saligan ng pamaraang direct ang series method ni Gwyn at nanalig din ito sa kaisipang ang pagkatuto ng pangalawang wika ay kailangang katulad din ng pag-aangkin ng unang wika. Walang interaksyong pasalita, natural na gamit ng wika, walang pagsasalin sa pagitan ng una at pangalawang wika, at halos walang pagsusuri sa mga tuntuning pambalarila.
Ang pamaraang audiolingual method naman ay batay sa mga teoryang psikolohikal at linguistic. Ilan sa mga pangunahing katangian nito ay ang sumusunod. Limitado ang gamit ng mga bokabularyo at itinuturo ito ayon sa pagkakagamit sa pangungusap. Ikalawa, pangunahing estratehiya sa pagkatuto ay ang panggagaya, pagsasaulo ng mga parirala at paulit-ulit na pagsasanay. Ang katutubong wika ay hindi ginagamit ng mga guro sa pagkaklase at ang panghuli, sinisikap ng guro na gamitin ng mga mag-aaralang wika ng walang kamalian. Naging bukang bibig ng maraming guro ang audiolingual method sa loob ng mahabang panahon. Subalit, naglaho rin ang popularidad nito noong 1964 sa pamumuno ni Wilgar Rivers. Pinatunayan ni Rivers at mga kasama na ang pagkatuto ng wika ay hindi natatamo sa pamamagitan ng maraming pag-uulit at pagsasanay, na ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto at hindi itinatakda ang wikang dapat matutuhan. Katulad ng ibang paraan, malaki ang natutuhan natin sa mga kahinaan ng audiolingual method.